Anak ka lang sa basura, Mireya. Huwag mong asahang mamahalin kita. Ang masakit na katotohanan ito ang bumasag sa puso ni Mireya habang nakaluhod siya sa malamig na sahig, duguan ang mga kamay mula sa pagliligtas ng isang buhay. Ngunit sa likod ng bawat latay ng kahapon, isang lihim ang nakabaon sa mansyon ng mga Vergara. Isang anak na ninakawan ng tadhana, isang inang pilit na ginagawang baliw, at isang kapangyarihang nakapagpapagaling ngunit may kapalit na hininga. Handa ka na bang masaktan, umiyak, at muling bumangon kasama si Mireya? O mananatili na lamang siyang anino sa mundong hindi siya kinikilala? Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, Mireya. Pinulot lang kita sa tambakan ng basura na punong-puno ng uod. Kaya hanggang sa malagutan ka ng hininga, pagmamay-ari ko ang bawat patak ng dugo mo. Ang boses ni Doña Salve ay parang talim ng kutsilyong dumaan sa sariwang sugat. Sa gitna ng madilim na pasilyo ng Villa de Benitez, nakaluhod si Mireya sa malamig at magaspang na semento. Ang kanyang mga kamay na nanginginig pa mula sa pagod ng nakaraang gabi ay pilit na pinipiga ang isang basahan sa timba na puno ng maruming tubig. Kaninang madaling araw lamang, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang maliit na kwarto, ginamit ni Mireya ang huling hibla ng kanyang lakas para pagdugtungin ang naputol na pag-asa ng isang matandang pasyente. Ramdam pa niya ang hapdi sa kanyang mga palad, ang tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang mga ugat dahil sa paggamit ng kanyang kakayahan. Ngunit heto siya ngayon, tinitingnan na parang isang basurang walang halaga. Tumama ang dulo ng sapatos ni Doña Salve sa gilid ng timba. Dahil sa lakas ng pagkakatipa, tumilapon ang maruming tubig at nabasa ang manipis at luma ng blusa ni Mireya. Ramdam ng dalaga ang panunuot ng lamig sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang panunuot ng bawat salita ng babaeng itinuring niyang ina. Hindi kumibo si Mireya. Nanatili siyang nakayuko. Hinahayaang tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na dahan-dahang nagkakabira-biro, parang isang basong kristal na nahulog sa sahig at naging maliliit na piraso na hindi na muling mabubuo pa. Gaano pa ba karaming balat ang kailangang malapnos? Gaano pa ba karaming alaala ang kailangang mawala bago niya mabayaran ang utang na loob na ito? Opo, Nay Salve, tatapusin ko na po itong linisin. Mahinang tugon ni Mireya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos malunod sa katahimikan ng pasilyo. Dapat lang. Dahil mamaya, may darating na napaka-importanteng bisita. Isang pamilyang mayaman, mga Vergara. Ayokong makakita ng kahit isang mantsa sa sahig na ito, lalo na ang mantsa ng iyong pagmumuka. Muling asik ni Salve bago ito naglakad palayo. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas ay tila isang paghampas sa pandinig ni Mireya, mabigat at puno ng pagmamataas. Naiwan si Mireya sa gitna ng pasilyo, mag-isa sa kanyang pighati. Habang muling inilalapat ang basahan sa sahig, isang marangyang sasakyang itim ang dahan-dahang huminto sa harap ng gate ng Villa de Benitez. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking may katandaan na, ngunit bakas pa rin ang awtoridad sa kanyang tindig, si Don Severino Vergara. Kasunod niya ang kanyang pamilya, mga taong ang suot na alahas ay mas kumikinang pa kaysa sa kinabukasan ni Mireya. Ngunit sa isang iglap, nabalot ng kaguluhan ng paligid. Biglang napahawak si Don Severino sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at unti-unting nangitim ang kanyang mga labi. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho at ang kanyang katawan ay nagsimulang manghina hanggang sa mapaluhod siya sa semento. Ang mga sigaw ng kanyang mga kasama ay pumailan lang, ngunit para kay Mireya, ang lahat ay tumigil. Nakita niya ito. Nakita niya ang vet knot o ang itim na lamat sa puso ng matanda. Isang lamat na nagbabadyang tumapos sa buhay nito. Binitawan ni Mireya ang basahan. Sa kabila ng banta ni Salve,
Sa kabila ng panganib na muling mawalan siya ng bahagi ng kanyang sarili, lumapit siya. Sa gitna ng pagkataranta ng lahat, walang nakapansin sa isang maruming katulong na dahan-dahang humawak sa kamay ng matanda. Sa sandaling magkadikit ang kanilang balat, isang mainit na daloy ng enerhiya ang lumabas mula sa mga daliri ni Mireya. Ang mga ugat sa kanyang braso ay tila nagliwanag ng bahagya sa ilalim ng balat at ang matinding sakit ay muling bumisita sa kanyang kalamnan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, iginiit ang kanyang buong diwa upang tagpiin ang lamat na nakikita niya. Dahan-dahang bumalik ang kulay sa mukha ni Don Severino. Ang kanyang paghinga, na kanina ay tila isang naghihingalong huni, ay naging malalim at payapa. Nang idilat ni Mireya ang kanyang mga mata, nakita niya ang matanda na nakatingin sa kanya. Mayroong pagtataka, mayroong pagkilala sa mga mata nito na tila ba matagal na silang magkakilala sa kabilang buhay. Ngunit ang sandaling iyon ay binasag ng malakas na paghila sa balikat ni Mireya. Si Doña Salve, na may mukhang puno ng galit at takot na baka mapahiya sa harap ng mga mayayaman, ay marahas na pinalayo ang dalaga. "Anong ginagawa mo rito, Mireya? Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa mga bisita." "Pasensya na po, Don Marcelo. Ang batang ito ay medyo may kakatwa ang pag-iisip. Pinulot ko lang po iyan sa basurahan kaya ganyan ang asal," sabi ni Salve habang hinihila si Mireya patungo sa likod. Hinarap ni Salve si Mireya nang malayo na sila sa mga Vergara. Kinuha niya ang isang makapal na papel mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa harapan ng dalaga. "Pirmahan mo ito. Isang kasulatan na hindi ka kailanman aalis sa Villa de Benitez, na habang buhay mong ibibigay ang iyong serbisyo sa akin bilang kabayaran sa lahat ng kinain mo rito. Kung hindi, ipapakulong ko ang nanay luring mo dahil sa mga utang niya sa akin." Tumingin si Mireya sa papel, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na dahan-dahang nangangatog. Ang bawat salita sa kasulatang iyon ay tila mga tanikala na handang pumulupot sa kanyang leeg. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa sampal ni Salve. Hanggang kailan ko kailangang maging bilanggo ng mundong hindi naman ako itinuturing na tao? Hanggang kailan ako magpapagaling ng sugat ng iba, habang ang sarili kong puso ay dahan-dahang nauubos at namamatay? Nanginginig ang kamay ni Mireya habang inaabot ang panulat. Sa di kalayuan, nakita niya ang puting panyo ni Don Severino na nalaglag sa lupa. May borda itong letrang V, isang anino ng katotohanang hindi pa niya kayang hawakan. Ang bawat titik na isinusulat ni Mireya sa papel ay tila isang patak ng dugo na dahan-dahang nauubos mula sa kanyang puso. Ang tunog ng dulo ng panulat na kumikis-kis sa magaspang na dokumento ay tila isang huling hantungan ng kanyang kalayaan. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang lagda, mabilis na hinablot ni Doña Salve ang papel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa katuwaan habang tinitingnan ang ebidensya ng kanyang tagumpay. "Ganyan nga, Mireya. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko lang ito para masiguro na hindi ka maliligaw ng landas. Isipin mo na lang na ito ay isang paraan ng pasasalamat sa lahat ng paghihirap ko sa iyo." Ang nakakangiting sabi ni Salve, bagaman ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Sa kabilang dako, sa loob ng isang pribadong silid na puno ng mga makabagong kagamitang medikal, dahan-dahang idinilat ni Don Severino ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng anino sa kanyang mukhang bakas pa rin ang pagod. Sa tabi ng kanyang kama, nakatayo si Don Marcelo, ang kanyang anak, na may mukhang puno ng pag-aalala at kalituhan. "Papa, rest muna kayo. Sabi ng doctors, it's a miracle na nakasurvive kayo sa attack na yun," mahinang sabi ni Marcelo habang inaayos ang kumot ng ama. Ngunit umiling si Don Severino. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ng ama. Ang babae. "Marcelo, hanapin mo ang babae niya. Ang kanyang mga mata. Tila may hawak na liwanag na nagdugtong sa buhay ko."
Ang habos na utos ng matanda. Hindi maunawaan ni Marcelo ang sinasabi ng ama. Ngunit ang determinasyon sa mga mata ni Severino ay hindi niya matatanggihan. Yung babae sa Villa de Benitez, yung katulong na lumapit sa akin. Dalhin mo siya rito. I need her, Marcelo. She is my angel. Bumalik si Marcelo sa Villa de Benitez ng hapon yan. Ang kanyang marangyang sasakyan ay muling huminto sa gitna ng maputik at maalikabok na bakuran. Isang malaking kaibahan sa kinang ng kanyang mundo. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Donna Salve na may kasamang labis na pagyuko at matatamis na salita. Don Marcelo, anong maipaglilingkod namin sa inyo? Pasensya na po kanina. Talagang makulit lang yung batang yon. Sabi ni Salve habang pinupunasan ang kanyang pawis na noo gamit ang isang mamahaling panyo na halatang hindi naman sa kanya. Gusto siyang makita ng papa ko. He insists that she stayed by his side. Sabihin mo na lang kung magkano ang kailangan at isasama ko siya sa mansyon. Diretsong sabi ni Marcelo. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Tanging ang layuning mapagbigyan ang hiling ng ama ang nasa isip niya. Nagningning ang mga mata ni Salve sa narinig. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya, ang mapagkakitaan, ang natatanging kakayahan ni Mireya nang hindi nahahalata ng iba. Si Mireya po ba? Naku, Don Marcelo, special child po kasi iyan. Kailangan ng matinding pag-aalaga. Pero dahil sa inyo, sige po. Let's say 100,000 pesos para sa unang buwan ng kanyang serbisyo. Ang boses ni Salve ay tila isang mangangalakal na nagtitinda ng isang lumang gamit. Walang pakialam sa damdamin ng taong pinag-uusapan. Pinanood ni Mireya ang palitan ng salapi mula sa anino ng kusina. Ang bawat salita ni Salve ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang bagay na ipinagbibili sa pinakamataas na presyo. Nang tawagin siya ni Salve, lumabas siya ng nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang lumang saya. Hindi siya makatingin kay Marcelo, ngunit ramdam niya ang bigat ng titig nito, isang titig na puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na koneksyon. Sumama ka na sa kanila, Mireya. Magpakabait ka roon at huwag kang gagawa ng ikahihiya ko. Bulong ni Salve sa kanyang tenga, ngunit ang diin ng kanyang pagkakahawak sa braso ni Mireya ay isang babala. Sumakay si Mireya sa sasakyan ni Marcelo. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon ay tila mga banyagang bagay sa kanyang balat. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa Villa de Benitez, tinitingnan ni Mireya ang kanyang mga palad. Ang mga lamat na nakita niya sa puso ni Don Severino ay tila nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Isang bahagi ng kanyang alaala, ang mukha ng isang batang kalaro, ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng imahe ng isang matandang naghihingalo. Ito ang presyong binabayaran niya sa bawat buhay na kanyang isinasalba. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Vergara, tila tumigil ang paghinga ni Mireya. Ang naglalakihang mga haligi at ang nagniningning na mga chandelier ay tila isang palasyo sa kanyang mga paningin. Dinala siya ni Marcelo sa loob, dumaan sa malalawak na pasilyo na puno ng mga antigong kagamitan. Ngunit nang makarating sila sa gitna ng grand staircase, napatigil si Mireya. Sa itaas ng hagdanan, nakasabit ang isang malaking painting. Isang babaeng may suot na puting damit. May hawak na mga bulaklak ng sampagwita at may ngiting tila nagbibigay ng init sa buong silid. Napahawak si Mireya sa kanyang dibdib. Ang tibok ng kanyang puso ay naging mabilis at masakit. Ang babae sa painting, ang mga mata nito, ang hubog ng mukha at ang paraan ng pagbagsak ng buhok ay tila salamin ng sarili niyang mukha na nakikita niya sa malabong tubig ng timba tuwing umaga. Sino po siya? Tanong ni Mireya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Tumingin si Marcelo sa painting, ang kanyang mga mata ay biglang naglambong ng lungkot at pait. Si Elena, ang asawa ko. Ngunit wag mo na siyang itanong.
Wala na siya rito at mas mabuting hindi na siya pinag-uusapan. Hindi makagalaw si Mireya. Habang tinititigan niya ang painting, naramdaman niya ang isang pamilyar na Vetnat sa kanyang sariling gunita. Isang imahe ng isang babaeng kumakanta ng isang hele ang pilit na lumalabas. Ngunit bago pa niya ito mahuli, ito ay muling naglaho sa dilim. Bakit tila ang bawat sulok ng mansyong ito ay sumisigaw ng kanyang pangalan? At bakit ang babaeng tinawag nilang baliw at nawala na ay kamukhang kamukha ng batang babaeng itinapon sa basura? Huwag mong isiping, dahil dinala ka rito ni Papa, ay espesyal ka na. Sa bahay na ito, isa ka lamang anino na kailangang sumunod sa bawat utos. Huwag mong kakalimutan ang lugar mo, Mireya. Ang mga salita ni Don Marcelo ay tila yelo na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Mireya. Habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang sala, ramdam niya ang liit ng kanyang pagkatao sa harap ng naglalakihang mga haligi at nagniningning na mga gamit. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay tila isang kasalanan, isang panghihimasok sa isang mundong hindi siya kailanman magiging kabilang. Tiningnan siya ni Marcelo nang walang bahid ng awa. Ang mga mata nito ay tila dalawang madilim na balon na puno ng pait at lihim na galit. Hindi pa man nakakasagot si Mireya ay isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa itaas na palapag. Si Cesar Joven, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Marcelo, ay may suot ng ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sino ang bagong katulong na ito, Marcelo? Siya na ba ang sinasabi ni Don Severino na anghel niya? Mukhang mas kailangan niya ng paliguan kaysa sa mag-alaga ng matanda. Ang may pang-uuyam na sabi ni Cesar habang tinitingnan si Mireya mula ulo hanggang paa. Ang bawat salita nito ay tila isang latay na nag-iiwan ng marka sa dangal ng dalaga. Yumuko na lamang si Mireya, hinahayaang mahulog ang kanyang buhok upang takpan ang kanyang mga mata na nagsisimula ng mangilid ang luha. Pasensya na po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng utos ninyo. Mahina niyang sagot. Ngunit sa gitna ng pagyuko ni Mireya, dahan-dahang bumukas ang kanyang paningin sa isang paraang siya lamang ang nakakaalam. Tumingin siya sa dibdib ni Don Marcelo at doon niya nakita ang isang malalim at madilim na Vetnat. Hindi ito sugat ng laman, kundi sugat ng kaluluwa. Isang lamat na kulay abo, tila isang tuyot na lupang hindi nadilig ng pag-ibig sa loob ng maraming taon. Nakita ni Mireya ang anino ng isang sanggol na pilit na inaabot ni Marcelo sa kanyang panaginip at ang isang babaeng nakatalikod na dahan-dahang naglalaho sa usok. Ang bawat tibok ng puso ni Marcelo ay tila isang hikbi na hindi mailabas, isang pangungulila na pilit itinatago sa likod ng kanyang pagiging matigas at mapagmataas. Bakit po kayo malungkot, Don Marcelo? Ang tanong na ito ay kusang lumabas sa bibig ni Mireya bago pa niya ito mapigilan. Tila tumigil ang oras sa buong sala. Ang mukha ni Marcelo ay biglang namutla. Pagkatapos ay naging pula sa galit. Wala kang karapatang tanungin ako ng ganyan. Umalis ka sa harap ko bago pa magbago ang isip ko at ibalik kita sa basurahang pinanggalingan mo. Ang pasigaw na utos ni Marcelo. Ang lakas ng kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa mga bintana ng mansyon. Mabilis na tumakbo si Mireya patungo sa mga kwarto ng mga katulong sa likod. Ngunit dahil sa kanyang pagmamadali at pagkalito, naligaw siya sa mga pasilyo ng mansyon. Ang bawat sulok ay tila magkakamukha, puno ng mga antigong florera at mga painting na tila sumusubaybay sa bawat kilos niya. Nang makarating siya sa dulo ng isang madilim na pasilyo sa ikatlong palapag, napatigil siya sa harap ng isang pintuang gawa sa mabigat na kahoy na nara. Ang pintuan ay may mga nakaukit na bulaklak at mga ibon, ngunit merong isang makapal na tanikala at isang malaking kandado na nakakabit dito. Tila napakatagal na itong hindi nabubuksan dahil sa kapal ng alikabok na nakapalibot sa mga trangka nito. Lumapit si Mireya. Tila may isang puwersang humihila sa kanya
upang hawakan ang malamig na bakal ng kandado. Sa sandaling lumapat ang kanyang mga daliri sa pinto, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag para sa kanyang pandinig. Mula sa loob ng silid na iyon, na tila isang kwarto para sa isang sanggol, narinig niya ang isang tunog. Hindi ito tinig ng tao, kundi isang ritmo, isang tibok ng puso. Malakas, mabilis, at tila humihingi ng tulong. Ang bawat pintig ay tila tumatawag sa kanyang pangalan, humihiling na buksan ng pintuang matagal nang sinarhan ng puot at dusa. Sino ang nasa loob ng silid na iyon? Bakit nararamdaman ni Mireya na ang bawat tibok na naririnig niya ay tila sariling tibok din ng kanyang puso? At bakit ang vetnut sa kanyang memorya ay tila dahan-dahang bumubukas, kasabay ng bawat pintig na nagmumula sa kabilang panig ng pader? Ang porselanang mangkok ay nagkadurog-durog sa sahig, nag-iwan ng mantsa ng mainit na sabaw sa mamahaling alpombra ng silid. Nakaupo sa kanyang silyang de gulong si Tito Ramon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng puot at kawalan ng pag-asa habang nakatitig sa kanyang mga binti na matagal nang ninakawan ng buhay. Siya ang lumpong prinsipe ng pamilya Vergara, isang lalaking ikinulong ng sariling kapaitan sa isang madilim na sulok ng malawak na mansyon. Tahimik na humakbang si Mireya papasok sa kwarto. Dala ang isang maliit na timba at basahan, lumuhod siya sa tabi ng nagkalat na pagkain. Maingat niyang pinulot ang mga matatalim na piraso ng porselana, hindi alintana ang panganib na masugatan. Para sa isang dalagang lumaki sa pang-aabuso, ang paglilinis ng kalat ng iba ay bahagi na ng kanyang paghinga. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Pinadala ka ba ni Marcelo para kutyain ang kapatid niyang walang silbi? Get out of my sight before I throw something at you again. Ang tinig ni Ramon ay nanginginig sa galit. Pilit na itinataboy ang sinumang magtatangkang makakita sa kanyang kahinaan. Hindi umalis si Mireya. Sa halip, iniangat niya ang kanyang paningin at tiningnan ang mga binti ng lalaki. Gamit ang kanyang natatanging kakayahan, nakita niya ang lamat. Hindi ito katulad ng sa puso ni Don Severino. Ang lamat ni Ramon ay tila isang makapal at maitim na baging na nakapulupot mula sa kanyang gulugod pababa, sa kanyang mga talampakan. Sinasakal ang bawat ugat at pumipigil sa pagdaloy ng buhay. Ngunit mas malalim kaysa sa kapansanan sa katawan ay ang lamat sa kaluluwa nito. Isang taong unti-unting namamatay araw-araw dahil sa paniniwalang wala na siyang halaga. Inilapag ni Mireya ang basahan. Wala siyang sinabing kahit anong salita ng pag-alo dahil alam niyang hindi sapat ang laway para maghilom ng pilay na damdamin. Dahan-dahan siyang gumapang papalapit at inilapat ang kanyang magkabilang palad sa malamig na mga binti ni Ramon. Isang mainit at matinding enerhiya ang dumaloy mula sa mga daliri ng dalaga. Pumikit ng mariin si Mireya. Isinasalubong ang sarili sa sumpa ng kanyang kakayahan. Ang pagpapagaling ng laman ay humihingi ng mas malaking buwis kaysa sa pagpapagaling ng sakit. Naramdaman niya ang pagtusok ng libu-libong nagbabagang karayom sa kanyang sariling mga kalamnan. Ang sakit ay gumapang mula sa kanyang talampakan patungo sa kanyang dibdib. Tila pinupunit ang kanyang mga ugat mula sa loob. Kasabay ng pisikal na pasakit ay ang pagnanakaw sa kanyang isipan. Isang piraso ng kanyang pinakaiingatang alaala ang dahan-dahang napunit. Ang pamilyar na amoy ng bulaklak ng sampagita na palaging nagpapatahan sa kanya noong siya ay bata pa. Isang amoy na hindi niya alam kung kanino nagmula ay tuluyang naglaho, naging abo sa hangin ng kanyang kamalayan. Ang blangkong espasyo sa kanyang utak ay nagdulot ng isang matinding kirot na halos pumiga sa kanyang puso. Ito ang halaga ng pagbibigay ng buhay. Unti-unti siyang nagiging estranghero sa kanyang sariling nakaraan. Sa kabilang banda, nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang matagal ng manhid at parang yelong mga binti ay biglang kinapitan ng init.
Isang panginginig ang gumapang sa ilalim ng kanyang balat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga paa na nakalapat sa sahig. Oh my God, I can feel it. Nararamdaman ko. Ano ang ginawa mo sa akin? Ang tinig ni Ramon ay basag, puno ng hindi makapaniwalang pag-asa at matinding takot. Ngunit hindi na nagawang sumagot ni Mireya. Ang matinding pagkaubos ng lakas at ang pagkawala ng kanyang alaala ay sumaid sa kanyang katawan. Bumitaw siya sa mga binti ni Ramon. Ang kanyang paningin ay mabilis na nilamon ng kadiliman. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang dahon na walang lakas na bumagsak sa malamig na sahig. Mabilis na bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Don Marcelo, na aktuhan ng pagbagsak ng dalaga sa harap ng kanyang kapatid na ngayon ay nakahawak sa sariling mga binti habang lumuluha. Walang pag-aalinlangang dinaluhong ni Marcelo si Mireya. Inakay niya ang walang malay na dalaga mula sa sahig. Iniingatang hindi matamaan ng mga natitirang basag na porselana. Habang buhat niya si Mireya, tumama ang ginintuang liwanag ng dapit hapon sa mukha nito mula sa siwang ng bintana. Natigilan si Marcelo. Ang hubog ng labi, ang kurba ng ilong, at ang maamong anyo nito sa gitna ng matinding pagdurusa ay nag-udyok ng isang pamilyar at nakakabaliw na kirot sa kanyang dibdib. Ang matigas na pader na itinayo ng bilyonaryo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 23 taon ay tila gumuho sa isang iglap. Sa pagkakayakap niya sa dalaga, isang salita ang kusang kumawala mula sa kailaliman ng kanyang nangungulilang kaluluwa. Isang bulong na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang asawa. Anak! Ang gabi ay tila nakipagsabwatan sa mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Sa isang madilim at liblib na bahagi ng hardin ng mga Vergara, malayo sa nagliliwanag na mansyon, naghihintay si Doña Salve. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mga braso, ngunit mas nananaig ang init ng kasakiman sa kanyang dibdib. Habang nakatingin siya sa naglalakihang mga bintana ng bahay ng mga Vergara, isang ngisi ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niyang hawak niya ang alas na maaaring makapagpabagsak sa imperyong ito at magpayaman sa kanya ng higit pa sa kanyang mga pinapangarap. Isang anino ang lumabas mula sa likod ng mga matataas na puno. Lumapit si Cesar Joven. Ang kanyang tindig ay puno ng pagmamataas, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng panganib. Wala nang kaplastikan sa kanyang mukha. Tanging ang tunay na anyo ng isang taong handang pumatay at manlinlang para sa kapangyarihan. Wala siyang dalang galang, tanging puot sa babaeng nasa kanyang harapan. Bakit ka nandito, Salve? Sinabi ko sa iyo na huwag kang pupunta rito nang walang pasabi. Baka may makakita sa atin at masira ang mga plano ko. Mariin at pabulong na banta ni Cesar. Ang bawat salita niya ay tila patalim na hinahasa sa kadiliman. Tumaas ang kilay ni Salve, hindi natitinag sa pananakot ng lalaki. Bakit, Cesar? Natatakot ka ba na malaman ng amo mong si Marcelo na ang batang kinukutya-kutya mo kanina ay ang tagapagmana ng lahat ng yaman niya? 23 taon, Cesar. 23 taon kong pinakain at inalagaan ang batang yan. Pagkatapos mo siyang itapon sa akin na parang basura sa labas ng ospital. Oras na para magbayad ka ng mas malaki. Dahil kung hindi, baka biglang magkaboses ang sikreto mo. Ang mga salita ni Salve ay tila laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Mariing hinawakan ni Cesar ang braso ng matandang babae. Binaon ang kanyang mga daliri sa laman nito upang iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Huwag mo akong bantaan, matanda. Baka nakakalimutan mo na kasabwat ka sa palit-sanggol na yon. Kapag bumagsak ako, asahan mong hihilain kita papunta sa impyerno. At si Mireya, isa lamang siyang kasangkapan. Gagamitin natin ang kapangyarihan niya para mapanatiling buhay si Don Severino hanggang sa makuha ko ang buong kontrol ng kumpanya. Pagkatapos nun,
Pareho na kayong mawawalan ng silbi. Talaga ba? Pang-uyam ni Salve. Binabawi ang kanyang braso nang may karahasan habang tinitingnan ang lalaki ng may pandidiri. Tandaan mo, Cesar, habang nasa akin ang kontrata na pumipilit kay Mireya na magsilbi sa akin habang buhay, ako ang may hawak ng kaluluwa niya. Ako ang nagtanim sa isip niya na utang niya sa akin ang kanyang hininga. Ako ang nagpakain sa kanya ng paniniwalang isa siyang basurang walang ibang pupuntahan. Kaya kung gusto mong manatiling tahimik ang nakaraan, siguraduhin mong dadami ang laman ng bank account ko bukas na bukas din. Sa hindi kalayuan, sa likod ng makakapal na halamanan, isang lalaki ang nakatayo habang pinipigil ang sariling paghinga. Si Attorney Lucio, ang matapat na abogado ng pamilya Vergara, ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang narinig niya ay tila mga punyal na sunod-sunod na itinarak sa kanyang isipan. Palit sanggol, 23 taon, ang batang si Mireya. Ang mga piraso ng puzzle na matagal na niyang pinilit buuin ay biglang nagkaroon ng malinaw na larawan sa kanyang utak. Ang matinding depresyon ni Elena na nauwi sa umano'y pagkabaliw nito dahil sa pangungulila sa nawalang sanggol. Ang aksidente na naganap ng gabing iyon sa ospital kung saan idineklara na patay ang anak ni Marcelo. Lahat ng iyon ay isang kasinungalingan na inorkestra ni Cesar upang sirain ang pamilya mula sa loob, habang ang tunay na anak na babae ay ginagawang alipin ng isang sakim na matanda. Isang matinding kirot ng awa at paninisi sa sarili ang naramdaman ng matandang abogado. Paano niya hinayaang mangyari ito sa mismong harap ng kanyang mga mata? Paano niya nasikmura na makita si Mireya na pinaparusahan at tinatratong tagapaglinis ng dumi sa loob ng sarili nitong tahanan, samantalang ito ang tunay na prinsesa ng mga Vergara na dapat ay nakasuot ng mga korona ng pagmamahal? Habang pinapanood ni Lucio ang paghihiwalay ng landas ni Salve at Cesar pabalik sa kadiliman, isang luha ng matinding puot ang pumatak sa kanyang pisngi. Hawak ang katotohanan na maaaring magwasak o magligtas sa pamilya Vergara. Isang mabigat na katanungan ang nagpaluhod sa kanyang diwa. Paano niya sasabihin sa isang amang matagal nang naging bato ang puso at sa isang inang itinago sa mundo na ang anak na iniyakan nila sa harap ng isang walang lamang puntod ay araw-araw nilang tinatapakan sa loob ng kanilang sariling pamamahay? Baliw ka na, Elena. Tanggapin mo na ang katotohanan na nawala ka ng pamilyang babalikan dahil ikaw mismo ang pumatay sa alaala nila. Ang anak mo? Matagal na siyang abo at ang asawa mo ay masaya na sa piling ng iba nang wala ka. Ang boses ng isang babaeng tagapangalaga ay tila isang latay na humahampas sa katahimikan ng madilim at malamig na silid. Sa loob ng isang liblib na rest house sa tabing dagat na tila isang magandang bilangguan, nakaupo sa sahig si Elena Santillan Vergara. Ang kanyang mga kamay ay nakatali ng malambot, ngunit matibay na tela sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Sa loob ng maraming taon, ang mga salitang baliw at wala na ang anak mo ang naging tanging musika sa kanyang pandinig, hanggang sa maniwala siya na ang sarili niyang pagkatao ay isa na lamang malabong panaginip. Sa labas ng silid, dahan-dahang pinihit ni Cesar ang susi sa trangka ng pinto. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kasunod niya si Mireya na ang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang kanyang sariling katawan dahil sa lamig ng paligid. Hindi alam ni Mireya kung nasaan siya. Ang tanging alam niya ay iniutos ni Cesar na gamutin ang isang espesyal na pasyente na matagal nang itinatago ng pamilya Vergara. Gawin mo ang milagro mo, Mireya. Ayusin mo ang utak ng babaeng yan. Kailangan ko siyang manatiling buhay pero sapat ng mahina para hindi makagawa ng gulo. Ang malamig na utos ni Cesar habang itinutulak ang dalaga
papasok sa silid bago muling isinara ang pinto mula sa labas. Naiwan si Mireya sa dilim kasama ang babaeng itinuturing na baliw. Sa bawat hakbang niya papalapit, nararamdaman ni Mireya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang pagod. Ito ay isang pamilyar na kirot, isang hila ng dugo na tila sumisigaw mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nang tuluyan siyang makalapit, dahan-dahang iniangat ni Elena ang kanyang ulo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ginamit ni Mireya ang kanyang paningin. Nakita niya ang vet nut sa isip ni Elena. Hindi ito lamat ng pagkabaliw, kundi isang makapal na ulap ng gamot at maling alaala na pilit na ibinibintang sa kanya. Isang itim na anino ang nakabalot sa puso ng babae. Ang anino ng isang inang ninakawan ng kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ang bawat hibla ng lamat na yon ay sumisigaw ng pangalan ng isang sanggol, isang pangalang matagal nang ibinaon sa limot. Dahan-dahang lumuhod si Mireya sa harap ni Elena. Sa kabila ng takot, iniabot niya ang kanyang mga palad at hinawakan ang mga kamay ng babae na puno ng marka ng pagkakatali. Sa sandaling maglapat ang kanilang balat, isang kuryente ng init ang dumaloy sa buong katawan ni Mireya. Ngunit hindi ito masakit. Tila ba ang kanyang kapangyarihan ay nakatagpo ng sarili nitong tahanan. Dahil sa matinding koneksyon, isang hindi maipaliwanag na reaksyon ang naganap. Bagaman nawala na sa alaala ni Mireya, ang amoy ng bulaklak ng sampagwitan noong nakaraang gabi, ang kanyang katawan ay tila naglalabas ng isang banayad na bango ng nasabing bulaklak sa tuwing gumagamit siya ng kapangyarihan para sa babaeng ito. Isang bango na tila nagmula sa mga panaginip na hindi niya kailanman maunawaan. Naramdaman ni Elena ang init. Ang ulap sa kanyang isipan ay tila dahan-dahang nahahawi at ang kanyang mga pandama na matagal nang pinatulog ng mga gamot ay biglang nagising. Nilanghap niya ang hangin sa paligid ni Mireya. Ang kanyang mga tuyot na labi ay nanginig at ang kanyang mga mata na kanina ay bakante ay biglang nagkaroon ng kislap ng matinding pagkilala. Isang instinct na tanging isang ina lamang ang nagtataglay, ang sumabog sa kanyang dibdib. Sa sampagwita, ang basag na bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang kaluluwang nagbabalik mula sa hukay. Hinalikan ni Elena ang mga kamay ni Mireya na nakahawak sa kanya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak nang walang hinto. Isang haplos ng kanyang pisngi sa palad ng dalaga ang nagpadama kay Mireya ng isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman kay Doña Salve. Ang tunay, dalisay, at walang pasubaling pagmamahal ng isang ina. Ikaw, muling bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat linya ng mukha ni Mireya habang ang kanyang puso ay bumibilis ang pintig. Ikaw ang aking munting anghel. Hindi ka patay. Narito ka. Buhay ka. Nanigas si Mireya sa kanyang kinatatayuan. Ang salitang anak ay hindi pa binibigkas. Ngunit ang bawat cell sa kanyang katawan ay tila sumasagot sa tawag ng babaeng nasa kanyang harapan. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, ang tunog ng susi sa pinto ay muling narinig. Ang anino ni Caesar ay dahan-dahang lumitaw sa pintuan. May hawak na hiringgilya at may ngiting tila demonyong nagbabantay sa kanyang biktima. Masyadong matagal ang gamutan ninyo, Mireya. Oras na para itulog muli ang ating pasyente. Ang malamig na boses ni Caesar na pumutol sa ugnayang bago pa lamang nagsisimulang mabuo. Napatingin si Mireya kay Caesar pagkatapos ay sa kanyang ina na ngayon ay muling pilit na hinihila ng mga tauhan. Isang matinding puot ang sumiklab sa mga mata ng dalaga. Isang puot na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang pagpapagaling ang nais gawin ng kanyang kapangyarihan. Nais niyang wasakin ang bawat pader na naghihiwalay sa kanila, kahit na ang kapalit nito ay ang huling alaala ng kanyang sariling pangalan.
Ang bawat sulok ng mansyonon ng mga Vergara ay tila humihinga ng karangyaan. Ngunit para kay Mireya, ang bawat hiningang yon ay tila lason na sumasakal sa kanyang dibdib. Sa likod ng labada, kung saan ang amoy ng mamahaling sabon ay humahalimuyak sa hangin, biglang lumitaw ang isang aninong hindi dapat naroroon. Si Doña Salve, na balot ng isang luma at kupas na balabal, ay nakatayo sa gitna ng malinis na hardin na tila isang buwitreng naghihintay ng kanyang mabibiktima. Mireya, akala mo ba ay makakalimutan mo na ako dahil nakatira ka na sa palasyong ito? Tignan mo nga ang sarili mo. Mukha ka ng tao dahil sa mga basurang ibinigay sa iyo ng mga Vergara. Ang boses ni Salve ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng hapon. Dali-daling lumapit si Mireya, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis dahil sa takot na baka may makakita sa kanyang ina. Nay Salve, bakit po kayo nandito? Bawal po ang bisita rito, lalo na sa oras na ito. Pabulong na pakiusap ng dalaga habang pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Salve. Bisita! Ako ang nagligtas sa iyo mula sa kamatayan, Mireya. Kung hindi dahil sa akin, baka kinakain ka na ng mga uod sa tambakan. At ngayon, tatanungin mo ako kung bakit ako nandito? Nasaan ang perang ipinadala ko sa iyo? Kulang ang isinend mo sa akin nung isang linggo. Akala mo ba ay libre ang pagpapakain ko sa iyo ng 23 taon? Nay, wala na po akong pera. Lahat po ng sahod ko ay ibinigay ko na sa inyo. Pati po yung itinago kong pambili ng gamot ni Nanay Luring, kinuha niyo na rin. Ang basag na sagot ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Dahil sa sagot na yon, tila nag-apoy ang galit ni Salve. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng baga, at ang kanyang mga mata ay naningkit sa matinding puot. Nagmamataas ka na, Mireya. Akala mo ba ay dahil nakakahawak ka na ng mga mamahaling kagamitan, ay kapantay mo na sila? Hinding-hindi mo mababayaran ang utang na loob mo sa akin. Kahit ibenta mo pa ang huling patak ng dugo mo, sa akin ka pa rin magsisilbi. Kasabay ng kanyang mga salita, itinaas ni Salve ang kanyang palad. Ang tunog ng kanyang kamay na tumama sa pisngi ni Mireya ay tila isang malakas na pagputok ng tuyong kahoy sa gitna ng katahimikan ng hardin. Dahil sa lakas ng sampal, napalingon ang ulo ni Mireya at ang hapdi ay agad na gumapang sa kanyang balat. Nag-iiwan ng pulang marka na tila isang tatak ng pagkaalipin. Mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakatayo si Cesar habang may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngangisi ng matinding kasiyahan. Pinapanood niya ang bawat sandali ng paghihirap ni Mireya na tila ba ito ay isang palabas na sadyang inihanda para sa kanya. Para kay Cesar, ang makitang dinudurog ang espiritu ng tunay na tagapagmana ng mga Vergara ay isang tagumpay na mas matamis pa sa kahit anong yaman. Dahil sa bilis ng kanyang pagkilos para muling saktan ng dalaga, hindi napansin ni Salve na ang kanyang lumang bag ay sumabit sa isang sanga ng rosas. Ang mga gamit sa loob nito ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Habang pilit na pinupulot ni Salve ang kanyang mga gamit, nang may panginginig ng kamay dahil sa galit, isang maliit na bagay ang nanatiling nakatihaya sa ilalim ng isang halaman. Nang makaalis na si Salve na may dalang mga huling banta, naiwan si Mireya na nakaupo sa sahig habang hawak ang kanyang namamagang pisngi. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa damuhan, mainit at puno ng pighati. Habang sinusubukan niyang tumayo, napansin niya ang isang piraso ng papel na naiiwan sa ilalim ng rosas. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel. Ito ay isang lumang litrato. Kupas na at tila maraming beses nang nabasa ng ulan.
Sa litratong yon, makikita ang isang sanggol na nakabalot sa isang puting kumot at sa kanang bahagi ng leeg nito, mayroong isang malinaw na birthmark na hugis bituin, ang eksaktong birthmark na nakita ni Mireya sa leeg ni Elena noong gabi ng kanilang pagkikita. Ngunit ang mas nakakapanghila ng hininga ay ang sulat sa likod ng litrato. Sa isang sulat kamay na halatang minadali, nakasulat ang mga salitang, Vergara Santillan Child, July 23, do not return. Naramdaman ni Mireya ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Salve tungkol sa basura at utang na loob ay tila naging mga tinik na sumusugat sa kanyang puso. Kung siya ay isang bata lamang na pinulot sa basura, bakit nasa kamay ni Salve ang ebidensya ng kanyang pinagmulan mula sa pamilyang pinagsisilbihan niya ngayon? Isang matinding katanungan ang bumangon sa kanyang isipan, mas masakit pa sa sampal na kanyang tinanggap. Sino nga ba ang may utang na loob sa kanino? Ang batang ninakawan ng buhay o ang matandang nagnakaw ng kanyang tadhana? Huwag mong titingnan ang mga mata ko, Mireya. Sa tuwing nakikita ko ang mga yan, pakiramdam ko ay lalo akong nalulunod sa isang dagat ng mga alaalang matagal ko nang pinatay. Ang tinig ni Don Marcelo ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng kanyang silid-aklatan. Habang nakaupo siya sa kanyang malaking selyang gawa sa balat, ang kanyang kamay ay bahagyang duguan dahil sa pagkakasugat mula sa isang matalas na pambukas ng sobre. Ang dugo ay dahan-dahang pumatak sa mahaling lamesang kahoy. Bawat patak ay tila isang segundo ng oras na nasasayang sa gitna ng kanyang kalungkutan. Sa harap niya, nakatayo si Mireya, dala ang isang maliit na first aid kit. Ang marka ng sampal ni Doña Salve sa kanyang pisngi ay nangingitim na, isang paalala ng karahasang tinitiis niya sa ngalan ng utang na loob. Hindi sumagot si Mireya. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang kamay ng kanyang amo. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa sugat ni Marcelo, naramdaman ng bilyonaryo ang isang pamilyar na init. Isang init na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, banayad ngunit makapangyarihan. Habang ginagamot ni Mireya ang sugat, bahagyang humilig ang kanyang ulo at dahil dito ay nahawi ang makapal niyang buhok. Nanigas si Marcelo sa kanyang kinatatayuan. Sa ilalim ng kaliwang tenga ni Mireya, malapit sa kanyang batok, ay mayroong isang maliit na balat o birthmark na hugis bituin. Ang kulay nito ay tila isang mantsa ng kape sa maputing papel. Ngunit ang hugis nito ay sadyang kakaiba. Sa isang iglap, tila bumalik si Marcelo. Sa silid ng ospital, 23 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang boses ni Elena, ang kanyang asawa, na puno ng galak habang hinahalikan ang leeg ng kanilang bagong silang na anak. Tingnan mo, Marcelo, may bituin ang ating anak. Siya ang magsisilbing liwanag sa ating buhay. Ang paulit-ulit na bulong ni Elena noon. Saan mo nakuha ang balat na yan? Ang tanong ni Marcelo ay halos pabulong, ngunit puno ng matinding tensyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmong hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Nagulat si Mireya at agad na ibinalik ang kanyang buhok upang takpan ang marka. Ang kanyang kamay ay nanginig at ang litratong nakuha niya kay Salve ay tila nagbabagang bakal sa loob ng kanyang bulsa. Mula po nung ipinanganak ako, sabi ni Nay Salve ay nakuha ko raw ito sa dumi ng basura kung saan niya ako pinulot. Mahinang sagot ng dalaga. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Isang matinding pagdududa ang gumapang sa isipan ni Marcelo. Ang pagkakahawig ni Mireya kay Elena, ang kanyang pambihirang kakayahan na magpagaling, at ang birthmark na hugis bituin. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon lamang. Ang pader ng kawalang bahala na itinayo niya sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng malalalim na lamat. Lumabas ka na muna, Mireya. Iwan mo na ako rito. Ang mahina at paos na utos ni Marcelo
habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Nang makalabas si Mireya, agad na kinuha ni Marcelo ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Attorney Lucio, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa gitna ng mundong puno ng mga lobo. Lucio, kailangan ko ng DNA test. Palihim. Kunin mo ang mga hibla ng buhok ni Mireya at ang mga gamit ko. Ayokong may makaalam nito, lalo na si Cesar. Ngunit sa labas ng pinto, nakatayo si Cesar habang ang kanyang tenga ay nakadikit sa malamig na kahoy. Ang bawat salita ni Marcelo ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga plano. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngangiting tila demonyong nag-aabang ng kanyang biktima. Alam ni Cesar na kapag lumabas ang katotohanan, hindi lamang ang yaman ng mga Vergara ang mawawala sa kanya, kundi ang kanyang kalayaan. Mabilis na kumilos si Cesar. Habang abala ang lahat sa loob ng mansyon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa laboratoryong pagmamay-ari ng kumpanya kung saan alam niyang dadalhin ang mga sample para sa test. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa kanyang isipan, nabuo na ang isang maitim na plano, isang lihim na paraan upang matiyak na mananatiling nakatago ang katotohanan, nakabaon at hindi na muling lilitaw. Samantala, sa loob ng kanyang maliit na silid, dahan-dahang inilabas ni Mireya Igumambia ang isang lumang litrato. Matagal niyang pinagmasdan ang sanggol na naroon, saka marahang hinawakan ang sarili niyang leeg. Ang bawat patak ng kanyang luha ay pumatak sa larawan. Tila nagbibigay ng kakaibang buhay sa inosenteng muka sa gitna ng tahimik at madilim na gabi. Isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Kung ako nga ang anak na nawala, bakit hinayaan ng langit na lumaki ako sa gitna ng basura habang ang aking tunay na ama ay narito lamang sa kabilang panig ng pader? Tinitingnan ako bilang isang alipin at ano ang mangyayari sa oras na malaman niya na ang batang itinaboy niya ay ang kaisa-isang hiningang naiwan ng babaeng pinakamamahal niya. Ang kadiliman ng gabi ay pinunit ng isang matinding kaguluhan sa loob ng pangunahing silid ng mansyon. Nakahandusay sa malamig na marmol, si Don Severino. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nakangiwi at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang pilit na humahabol ng hininga. Ang kanyang katawan ay tila isang tuod na nawalan ng kontrol, isang stroke. Ang matinding presyo ng dugo ay sumabog sa kanyang utak. Ninanakaw ang kanyang kakayahang gumalaw at magsalita. Nakuhod sa kanyang tabi si Don Marcelo, ang mukha ay basag sa matinding panlulumo. Papa, lumaban po kayo. Nasaan na ang ambulansya? Bakit ang tagal? Ang tinig ng bilyonaryo ay nanginginig at puno ng desperasyon. Sa gitna ng kanyang kayamanan, nakita niya ang sariling kawalan ng kakayahan upang iligtas ang nag-iisang haligi ng kanilang pamilya. Mula sa pinto, tahimik na dumating si Mireya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa katawan ng matanda. Gamit ang kanyang natatanging paningin, nakita niya ang vet knot. Isang makapal at maitim na lamat ang nakaguhit sa ulo ni Don Severino. Tila isang kumukulong asido na dahan-dahang sinusunog ang mga ugat sa utak nito. Kung hindi ito maaagapan sa loob ng ilang minuto, tuluyang mamamatay ang matanda o mananatili itong bilanggo sa sariling katawan habang buhay. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Mireya. Hiniwa niya ang dagat ng mga nagpapanik na katulong at lumuhod sa tabi ni Marcelo. Hindi siya humingi ng permiso. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na palad sa noo ng matanda, habang ang isa niyang kamay ay humawak sa dibdib nito. Anong ginagawa mo, Mireya? Tumabi ka dyan. Bimbulyaw ni Cesar mula sa likuran. Pilit na inilalayo ang dalaga. Ngunit pinigilan siya ni Marcelo. Sa mga mata ng ama, mayroong isang bulag na pag-asa na ang himalang nangyari kay Ramon ay muling mauulit. Pumikit ng mariin si Mireya.
Ang pagpapagaling ng isang pinsala sa utak ay ang pinakamabigat na parusa sa lahat. Sa sandaling mag-umpisang dumaloy ang kanyang kapangyarihan, isang matinding sakit ang sumabog sa loob ng kanyang sariling bungo. Tila may mga basag na bubog na pilit isinisiksik sa kanyang mga ugat. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilang sumigaw sa harap ng lahat. Ngunit ang pisikal na sakit ay walang panama sa pagnanakaw na nagaganap sa kanyang isipan. Habang dahan-dahang kumikipot at nagliliwanag ang lamat sa utak ni Don Severino, isang napakahalagang bahagi ng kaluluwa ni Mireya ang sinisimulang burahin. Isang gunita ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang maulan at malamig na gabi sa Villa de Benitez. Siya ay 5 taong gulang pa lamang, umiiyak sa gutom dahil pinarusahan ni Doña Salve, isang matandang babae ang palihim na pumasok sa kanyang madilim na kwarto. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kulubot na kamay ng matanda ay humaplos sa kanyang buhok at isang malambing na boses ang nag-alo sa kanya. "Tahan na, anak. Nandito lang ako." Ang alaalang yon ang tanging kumot na nagbigay ng init sa kanyang malamig na kabataan. Ngunit ngayon, dahan-dahan itong nalulusaw. Pilit na kinapitan ni Mireya ang mukha ng matanda. Pilit niyang isinigaw ang pangalan nito sa kanyang isipan. "Nanay, nanay, sino po kayo? Ano po ang pangalan ninyo?" Ngunit bago pa niya mabigkas ang mga titik, ang alaala ay tuluyang naging abo. Ang mukha ng matandang nagmamahal sa kanya ay nabura. Naging isang blangkong anino. Ang pangalan nito ay nawala sa diksyonaryo ng kanyang utak. Bumagsak ang mga kamay ni Mireya mula kay Don Severino. Ang paghinga ng matanda ay naging payapa. Ang pagngiwi ng mukha nito ay nawala. At dahan-dahan nitong idinilat ang kanyang mga mata, naguguluhang nakatingin sa kisame, ngunit buhay na buhay. "Papa, Papa, salamat sa Diyos." Naiyak si Marcelo habang yakap ang ama. Wala nang pumansin kay Mireya. Dahan-dahang tumayo ang dalaga. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis at ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na putik. Gumapang siya palabas ng silid, naglalakad sa madilim na pasilyo palayo sa ingay ng pagdiriwang. Sumandal siya sa malamig na pader, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa sariling ulo. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Umiiyak siya, hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa isang nakakabaliw na pakiramdam ng pagkawala. Mayroon siyang nakalimutan, isang taong mahalaga, isang taong nagmahal sa kanya sa gitna ng basura. Ngunit kahit anong piga niya sa kanyang utak, wala siyang makita, kundi kadiliman. Nawalan na siya ng pamilya, at ngayon, ninanakaw pa ang mga natitirang patak ng pagmamahal na naranasan niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang temperatura sa pasilyo ay tila biglang bumagsak. Ang mga anino mula sa ilawan ay dahan-dahang nag-iba ng hugis hanggang sa mabuo ang figura ng isang lalaki. Si Gael, hindi siya isang multo, kundi isang manifestasyon ng mga kaluluwang nasa pagitan ng buhay at kamatayan, ang tagapagbantay ng kapangyarihang taglay ni Mireya. Nakatayo si Gael ilang hakbang mula sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng malalim na kalungkutan at awa. Ganyan ang halaga ng pagiging tagapagligtas, Mireya. Ang malamig, ngunit malambing na boses ni Gael ay tila umaalingaw-ngaw sa loob ng isipan ng dalaga. Ang mundong ito ay may timbangan ng buhay at kamatayan. Bawat buhay na hihilahin mo pabalik mula sa bingit ng hukay, isang piraso ng iyong pagkatao, isang ginto ng iyong alaala, ang mananatili sa dilim bilang kabayaran. Hanggang kailan mo ibibigay ang iyong sarili para sa mga taong hindi man lang kilala ang iyong pangalan? Nakatingala si Mireya sa lalaking hindi galing sa mundong ibabaw. Ang kanyang luha ay patuloy sa pag-agos at sa kanyang puso, isang mabigat na tanong ang nagbaon ng pangamba.
Kung ipagpapatuloy niya ang pagliligtas sa pamilya Vergara, darating ba ang araw na makakalimutan niya ang kanyang sarili, na makakalimutan niya na siya ang tunay na anak ng bahay na ito? Ang malakas na ulan ay tila naghuhugas sa mga kasalanan ng mansyon, ngunit hindi nito kayang hugasan ang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob. Nakatayo si Cesar sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay inosente, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Sa harapan niya ay ang nag-aapoy sa galit na si Don Marcelo, at sa paanan ng hagdan, nanginginig si Mireya habang pinupunasan ang kanyang luhang humalo sa basa ng kanyang buhok. Tingnan mo ito, Marcelo. Ito ang babaeng tinawag ng papa mo na anghel. Itinaas ni Cesar ang isang maliit na velvet box. Nang buksan niya ito, kumislap ang isang mamahaling kwintas na may pendant na diamante. Ang kwintas na pag-aari ni Elena, ang huling regalong ibinigay ni Marcelo bago ito nagkasakit. Nahuli ng mga gwardya ang babaeng ito na pilit inilalabas ang kwintas na ito mula sa mansyon. Magnanakaw ang babaeng iyan. Ginamit niya ang tiwala ninyo para pagnakawan ang mismong asawa mo. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Marcelo. Ang kwintas na yon ay hindi lamang alahas. Ito ay isang sagradong alaala na matagal na niyang itinatago. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay sumabog ng walang kontrol. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang kwintas mula kay Cesar. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na tumusok kay Mireya. Wala po akong ninanakaw, Don Marcelo. Wala po akong alam sa kwintas na yan. Ang basag at nagmamakaawang boses ni Mireya nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Paniwalaan niyo po ako. Hindi ko po kayang gawin iyon. Ngunit ang pader ng galit sa isip ni Marcelo ay masyadong makapal upang pasukin ng katotohanan. Paano kitang paniniwalaan? Galing ka sa baba, Mireya. Pinalaki ka ng isang babaeng mukhang pera. At ngayon, ipinapakita mo kung ano talaga ang dugong nananalaytay sa iyo. Ang kapangyarihan mong magpagaling ay isa lamang panlilinlang para makuha ang tiwala namin. Ang bawat salita ni Marcelo ay tila mga latigo na humahagupit sa kaluluwa ng dalaga. Hindi niya alam na ang bawat pag-akusang binibitawan niya ay tila pagputol sa sarili niyang mga ugat. Tumingala si Mireya. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, ngunit sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin, nakita niya ang vet knot sa dibdib ni Marcelo. Ang lamat na kulay abo ay naging kasing itim ng gabi. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi nagagalit dahil sa kwintas, kundi dahil sa sakit ng pagbabalik ng mga alaala ni Elena. Ang sakit ng pangungulila na pilit nitong itinago sa galit. At siya ang naging biktima ng puot na yon. Lumayas ka. Ang pabulong ngunit mariing utos ni Marcelo. Tinalikuran si Mireya. Lumayas ka bago ko pa makalimutan na isa kang babae. At huwag na huwag ka nang babalik dito. Itinulak ng mga tauhan ni Cesar si Mireya palabas ng malalaking pinto ng mansyon. Walang payong, walang gamit. Tanging ang suot niyang manipis na damit ang kanyang pananggalang sa lamig ng gabi. Ang pagbagsak ng malalakas na patak ng ulan sa kanyang katawan ay tila pagbato ng yelo sa kanyang balat. Naglakad si Mireya sa gitna ng sementadong daanan. Ang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Habang nilalamon siya ng dilim at ng bagyo, isang alaala ang sumiklab sa kanyang isipan. Ang mukha ng babaeng nasa rest house, si Elena. Ang babaeng kumilala sa kanyang amoy. Ang babaeng ang mga mata ay kamukhang-kamukha ng kanya. Kung ang lalaking nasa loob ng mansyong yon ay nagtaboy sa kanya dahil sa kasinungalingan, marahil ay may isang taong naghihintay na maniwala sa kanya. Isang ina na nangungulila rin, ngunit habang umiiyak siya sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Mireya ang panginginig ng sarili niyang mga tuhod. Napaluhod siya
sa maputik na kalsada. Ang matinding paggamit niya ng kapangyarihan kanina para iligtas si Don Severino, kasama ng matinding sakit ng pagtataboy ng sariling ama, ay tuluyang umubos sa kanyang lakas. Ang lamig ay unti-unting pumapasok sa kanyang mga buto at ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Bago siya tuluyang mawalan ng malay sa gitna ng maputik at malamig na kalsada, isang huling katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino ang sasagip sa akin kung ako ang tagapagligtas na walang karapatang mahalin? Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng isang papalapit na sasakyan ay dahan-dahang tumagos sa ulan. Isang sasakyang naglalaman ng isang taong alam ang buong katotohanan. Ang liwanag mula sa sasakyan ay humiwa sa makapal na kurtina ng ulan bago ito tuluyang huminto sa tabi ng nakahandusay na dalaga. Mabilis na bumaba si Attorney Lucio, walang pakialam kung mabasa man ang kanyang mamahaling suit. Nang makita niya ang panginginig at ang pamumutla ng labi ni Mireya, isang matinding paninisi sa sarili ang sumaksak sa dibdib ng matandang abogado. Buong pag-iingat niyang inakay ang dalaga, tila isang babasaging kristal na matagal nang pinabayaan ng mundo at isinakay sa loob ng kanyang mainit na sasakyan. Binalot niya ito ng makapal na kumot habang ang kanyang mga luha ay tahimik na humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Nang magising si Mireya, ang panlalamig ng kanyang katawan ay napalitan ng init ng heater ng sasakyan. Nakikita niya si Attorney Lucio sa manibela. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan at puno ng matinding kalungkutan. Pilit na umupo si Mireya. Ang kanyang alaala tungkol sa malupit na pagpapalayas ni Don Marcelo ay muling nagpabigat sa kanyang paghinga. Bakit po ninyo ako tinulungan, Sir Lucio? Pinakawalan na po ako ni Don Marcelo. Isa na lamang po akong magnanakaw sa paningin nila. Ang basag na tinig ni Mireya, puno ng pait at kawalan ng halaga. Tumingin si Lucio sa kanya, ang mga mata ng abogado ay namumula. Hindi ka magnanakaw, Mireya, at hindi ka rin basura. Huminga ng malalim ang matanda, tila kumukuha ng lakas upang wasakin ang pader ng kasinungalingan na 23 taon niyang pinanood na itayo. Ang babaeng pinuntahan natin sa rest house. Si Elena. Ang babaeng tinawag nilang baliw at ikinulong sa dilim. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay, Mireya. Siya ang tunay mong ina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mireya. Ang mga salita ni Lucio ay hindi isang sampal, kundi isang mainit na yakap na matagal na niyang hinahanap. Ang litrato ng sanggol na may birthmark, ang pamilyar na pakiramdam ng vet nut sa dibdib ni Marcelo at ang amoy ng sampagitan na nag-uugnay sa kanila ni Elena. Ang lahat ng ito ay naging isang malinaw na larawan. Hindi siya anak sa labas, hindi siya pulot. Siya ay isang bergara, ninakawan ng pamilya, at ang kanyang ina ay patuloy na nagdurusa sa ilalim ng kalupitan ni Cesar. Kailangan ko siyang makita. Mariin at walang pag-aalinlangang utos ni Mireya. Ang mga luha ng kahinaan ay natuyo, napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Dalhin niyo po ako sa kanya, ngayon din. Sa ilalim ng patuloy na pananalasa ng bagyo, tinahak nila ang madilim na kalsada patungo sa rest house. Paggamit ng kanyang autoridad bilang punong abogado ng pamilya, inutusan ni Lucio ang mga bantay sa labas na lumayo dahil meron siyang mahalagang dokumentong kailangang iproseso. Ang mga tauhan ni Cesar ay walang nagawa kundi sumunod. Dahan-dahang pumasok si Mireya sa loob ng madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay inuudyukan ng pag-ibig ng isang anak na uhaw sa pagmamahal. Binuksan niya ang pinto ng silid kung saan nakakulong si Elena. Nakita niya ang kanyang ina, nakaupo sa sulok, nakabalot sa isang manipis na kumot habang nakatingin sa kawalan. Nang makita ni Elena ang figura ng dalaga, ang ulap sa kanyang isipan ay kusa at tuluyang nahawi nang hindi na kinakailangan ng anumang mahikang pagpapagaling. Ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat ang nagsilbing tulay.
Mireya, ang bulong ni Elena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na umabot sa hangin. Tumakbo si Mireya at napaluhod sa harap ng kanyang ina. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Ibinaon ang kanyang muka sa leeg ni Elena. Ang mga luha ng mag-ina ay nagunahan sa pagpatak, isang pag-iyak na nagdadala ng 23 taon ng pangungulila, pighati, at mga ninakaw na yakap. Hinalikan ni Elena ang buhok ni Mireya. Ang kanyang mga kamay ay paulit-ulit na humahaplos sa likod ng dalaga. Tila sinisigurado na hindi ito isang panaginip lamang. Mama, mama ko. Ang paulit-ulit na hikbi ni Mireya. Ang salitang matagal na niyang ibinaon sa kanyang lalamunan ay sa wakas ay nabigkas niya at ito ay sumakto sa taong nararapat makarinig nito. Ngunit ang sandali ng kanilang kaligayahan ay marahas na pinutol. Ang pinto ng silid ay biglang itinulak ng buong lakas mula sa labas. Pumasok ang 3 malalaking tauhan ni Caesar. Ang kanilang mga muka ay walang bakas ng awa. Ang matandang si Lucio ay hawak ng isa sa kanila. Pilit na pinipilipit ang braso. Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa paningin ni Sir Caesar? Ang nakangising wika ng pinuno ng mga bantay. Itinulak nila si Lucio palabas ng silid bago nila sa pilitang isinara ang makapal na pintuang kahoy. Ang malamig na bakal ng kandado ay ikinabit mula sa labas at ang tunog ng pag-ikot ng susi ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na katahimikan sa loob ng silid. Mahigpit na niyakap ni Mireya ang kanyang ina. Ginamit ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Nakulong sila sa iisang hawla, walang laban sa panlabas na mundo. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanilang mga buhay, hindi na sila mag-isa sa dilim. Sa loob ng madilim at masikip na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kinakabahang paghinga ni Mireya at Elena. Ang malamig na sahig ay tila humihigop ng huling init ng kanilang mga katawan, ngunit ang higpit ng kanilang yakap ay nagsisilbing kalasag laban sa kawalan ng pag-asa. Alam ni Mireya na hindi sila tatagal doon. Alam niyang sa oras na bumalik si Caesar, tuluyan na silang paghihiwalayin at buburahin sa mundong ito. Mama, tignan niyo po ako. Mahinang pakiusap ni Mireya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Inangat niya ang muka ng kanyang ina na sa gitna ng kadiliman ay bakas pa rin ang kalituhan at ang dahan-dahang paglamon ng mga gamot na itinuturok sa kanya. Nakita ni Mireya ang vet knot. Sa isip ni Elena, isang makapal, maitim, at tila buhay na anino na nakapulupot sa bawat alaala nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito makalaban, kung bakit tinanggap nito ang bansag na baliw. Walang pag-aalinlangan, inilapat ni Mireya ang kanyang magkabilang palad sa sentido ng kanyang ina. Isang matinding kuryente ng sakit ang agad na gumapang sa buong pagkatao ni Mireya. Ang pakiramdam ay tila binubuhusan ng kumukulong asido ang kanyang sariling utak. Ang bawat lamat na sinusubukan niyang burahin sa isip ni Elena ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang sariling kamalayan. Ramdam niya ang paglaho ng kanyang sariling pangalan, ang pagbura sa mukha ni Nanay Luring, at ang huling alaala ng kanyang kabataan sa Villa de Benitez. Isinusuko niya ang kanyang sariling kasaysayan upang mabigyan ng kinabukasan ang kanyang ina. Lumaban po kayo, ma. Huwag po kayong bibitaw. Ang hikbi ni Mireya habang ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang ilong dahil sa tindi ng presyo ng kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, naramdaman ni Elena ang isang malakas na pagsabog ng liwanag sa loob ng kanyang madilim na mundo. Ang mga huwad na boses ni Caesar na paulit-ulit na nagsasabing siya ay baliw ay dahan-dahang napawi. Pinalitan ng isang matamis at pamilyar na himig. Ang bawat alaala ng gabing ninakaw ang kanyang anak, ang mukha ni Caesar habang inilalabas ang sanggol mula sa ospital, at ang bawat pananakit sa kanya sa loob ng maraming taon ay naging malinaw na parang kristal.
Idinilat ni Elena ang kanyang mga mata. Wala na ang bakante at malabong tingin. Ang talas at tapang ng isang doktora at ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak ay muling nag-alab sa kanyang mga mata. Mireya, anak ko. Ang boses ni Elena ay hindi na isang bulong, kundi isang panunumpa. Biglang narinig ang tunog ng susi na pilit na ipinapasok sa kandado mula sa labas. Mabilis na kumilos si Elena. Ang kanyang panghihina ay napalitan ng lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Inabot niya ang isang mabigat na plorera sa gilid ng kama. Sa sandaling bumukas ang pinto at pumasok ang unang bantay, hindi na nag-atubili si Elena. Ang pagbagsak ng plorera sa ulo ng lalaki ay nagdulot ng isang matinding katahimikan bago ito bumagsak sa sahig. Halika na anak, kailangan nating makalabas dito. Ang mariing utos ni Elena. Hinablot niya ang kamay ni Mireya at mabilis silang tumakbo palabas ng silid, dumaan sa madidilim na pasilyo na matagal nang naging libingan ng kanyang katinuan. Nakaabot sila sa labas, sa ilalim ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Ang malamig na hangin ng kalayaan ay humampas sa kanilang mga mukha. Ngunit ang katawan ni Mireya ay tila isang lanta ng dahon. Ang bawat hakbang niya ay naging isang pasakit. Ang kanyang puso ay pumipintig ng napakabagal. Tila isang makinang malapit ng maubusan ng gasolina. Ang matinding sakripisyong ginawa niya para sa kanyang ina ay kinuha ang huling hibla ng kanyang buhay. Nang makarating sila sa pampang ng dagat, sa tabi ng kalsada, kung saan naghihintay ang sasakyan ni Attorney Lucio, biglang bumitaw ang kamay ni Mireya mula sa pagkakahawak ni Elena. Bumagsak ang dalaga sa maputik na lupa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin sa langit, pinagmamasdan ng bawat patak ng ulan na tila mga luha ng langit. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel at ang kanyang mga labi ay naging kulay ube sa lamig. Mireya, anak, huwag ngayon. Pakiusap, lumaban ka. Ang hiyaw ni Elena habang kinakarga ang ulo ng anak sa kanyang kandungan. Sinubukan niyang hanapin ang pulso ni Mireya, ngunit wala siyang maramdaman. Ang dibdib ng dalaga ay hindi na gumagalaw. Ang bawat segundo ay tila isang kawalan. Tumigil ang paghinga ni Mireya sa gitna ng bagyo habang ang kanyang ina ay pilit na ibinibigay ang sariling hininga sa kanya. Sumisigaw sa kadiliman para sa isang milagrong matagal nang ninakaw sa kanila. Pirmahan mo na ito, Marcelo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang kumpanya. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo na kayang pasanin ang bigat ng Vergara Holdings. Hayaan mo akong ituloy ang legacy ng pamilya mo. Ang boses ni Cesar ay tila isang mapanuring ahas na bumubulong sa tenga ni Don Marcelo sa gitna ng marangyang ballroom ng mansyon. Sa harapan ng mga stockholders at ng buong pamilya Vergara, nakaupo si Marcelo na tila isang lantang gulay. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang mamahaling panulat. Ang pagpapalayas niya kay Mireya noong nakaraang gabi ay tila kumuha ng huling piraso ng kanyang kaluluwa. Ang bawat segundo ng katahimikan sa silid ay tila isang pabigat na dahan-dahang dumudurog sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man lapatan ng tinta ang papel, ang naglalakihang mga pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang tunog ng paghampas ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na naging sanhi ng paghinto ng lahat ng bulungan. Mula sa labas, pumasok ang isang malamig na hangin na may amoy ng ulan at dagat. Isang babae ang dahan-dahang humakbang papasok, si Elena Santillan Vergara. Hindi na siya ang babaeng gulo-gulo ang buhok at may bakanting tingin. Ang kanyang suot na puting damit ay basa ng ulan, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at tapang na matagal nang kinatakutan ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot habang nakatitig ng diretso kay Cesar. Kasunod niya ay si Attorney Lucio, na inaalalayan ang isang dalagang tila isang anino ng kamatayan, si Mireya. Ang mukha ng dalaga
ay kasing puti ng papel at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kabilang buhay. Ang kanyang mga kamay ay nakalawit at ang kanyang katawan ay tila walang buto sa sobrang panghihina. Elena? Ang bulong ni Marcelo ay tila isang dasal na sa wakas ay sinagot. Binitawan niya ang panulat at ang pagbagsak nito sa sahig ay nagdulot ng isang matinis na tunog sa gitna ng katahimikan. Bitawan mo ang panulat na yan, Marcelo. Huwag mong ibigay ang kumpanya sa demonyong pumatay sa alaala ko at nagnakaw sa buhay ng anak natin. Ang boses ni Elena ay tila isang kulog na yumanig sa buong ballroom. Lumapit siya sa harap ni Marcelo at itinuro si Cesar. Siya ang dahilan kung bakit 23 taon akong nagdusa sa dilim. Siya ang nagpalit sa anak natin ng isang patay na sanggol at itinapon ang tunay nating dugo sa basura. Isang matinding singhap ng pagkagulat ang nagmula sa mga bisita. Ang mukha ni Cesar ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa paligid habang pilit na naghahanap ng matatakasan. Nababaliw ka na naman, Elena. Marcelo, huwag kang makikinig sa kanya. Bumalik na naman ang sakit niya. Ang pasigaw na depensa ni Cesar. Ngunit mabilis na humarap si Attorney Lucio sa madla. Itinaas niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Ito ang mga ebidensya. Ang DNA test na nagpapatunay na si Mireya ang tunay na anak nina Marcelo at Elena. Ang mga peking medikal na record na ginawa ni Cesar para palabasing baliw si Elena. At ang testimonya ng komadronang binayaran nila, 23 taon na ang nakalilipas. Tumingin si Marcelo kay Mireya. Ang dalaga ay dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata at sa kabila ng matinding panghihina, nakita ni Marcelo ang birthmark na hugis bituin sa kanyang leeg. Ang bituin na tila kumikislap sa gitna ng kadiliman ng katotohanan. Isang matinding pagsisisi ang sumabog sa dibdib ng bilyonaryo. Naalala niya ang bawat sampal, bawat pagtataboy, at ang bawat salitang binitawan niya laban sa sarili niyang anak. Mireya, anak. Ang hikbi ni Marcelo ay naging isang malakas na iyak habang pilit siyang tumatayo para abutin ang dalaga. Ngunit si Mireya ay hindi na nakapagsalita. Ang bawat betnut sa kanyang memorya ay tuluyan ng nabura. Wala na siyang maalalang kahit ano. Hindi na niya kilala ang lalaking umiiyak sa harap niya. Ang huling sakripisyo niya para sa kanyang ina ay kinuha ang lahat ng bahagi ng kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Marcelo nang may bakanting mga mata. Isang tingin na mas masakit pa sa kahit anong parusa ng langit. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Cesar na tumakbo patungo sa pintuan, ngunit ang mga gwardyang dala ni Lucio ay mabilis na humarang. Ang tunog ng mga posas na ikinabit sa kanyang mga kamay ay naging hudyat ng pagbagsak ng kanyang imperyo ng kasinungalingan. Kasabay nito, ang pagpasok ng mga pulis na hila-hila, si Doña Salve, na ngayon ay nagmakaawa at sumisigaw ng utang na loob, ay naging huling kabanata ng kanilang kasamaan. Nakatayo si Elena sa tabi ng kanyang anak. Hinahaplos ang mukha ni Mireya habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang tagumpay ay tila isang mapait na lunas. Nakuha na nila ang katarungan, nakuha na nila ang katotohanan, ngunit ang anak na kanilang nabawi ay isang anghel na wala nang maalala. Isang buhay na himala na ang tanging natitirang kayamanan ay ang dugong nag-uugnay sa kanila sa gitna ng nagdurusa nilang mundo. Huwag po, maawa kayo. Marcelo, pinulot ko ang anak mo sa basurahan. Kung hindi dahil sa akin, wala siyang buhay na babalikan ninyo ngayon. Utang ninyo sa akin ang hininga niya. Ang boses ni Doña Salve ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom habang hinihila siya ng 2 pulis patungo sa labas. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pawis at luha. Ang kanyang suot na mamahaling perlas na ninakaw mula sa pondo ng nursing home ay dahan-dahang napuputol at naglalaglagan sa sahig. Tila mga butil ng kanyang dangal na tuluyan ng nawasak.
Sinubukan niyang kumapit sa paanan ni Don Marcelo, ngunit ang bilyonaryo ay marahas na umiwas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot na mas matindi pa sa anumang parusa. Huwag mong banggitin ang utang na loob sa harap ko, Salve. Ninakawan mo kami ng 23 taon. Pinahirapan mo ang anak ko at itinuring na alipin. Ang boses ni Marcelo ay nanginginig sa matinding galit habang pinapanood ang pagkabit ng malamig na bakal sa mga pulso ng babaeng naging anino ng kanilang buhay. Ang tunog ng pagpapatuloy ng mga hakbang ng mga pulis sa marmol ay naging hudyat ng wakas ng paghahari ni Salve. Kasabay nito si Cesar Joven ay hila-hila rin palabas. Ang kanyang suot na suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Wala na ang nangisi ng tagumpay. Tanging ang anyo ng isang talunang buwitre ang naiwan sa kanya. Sa bawat segundo ng kanilang pag-alis, ang bigat sa loob ng ballroom ay dahan-dahang nahahawi. Ngunit pinalitan ito ng isang mas malalim at mas masakit na katahimikan. Napaluhod si Don Marcelo sa harap ni Mireya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang mga daliri ng dalaga. Mireya, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ang papa sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Patawarin mo ako sa pananakit ko, sa pagtataboy ko sa iyo. Ang bawat salita ni Marcelo ay tila isang hikbi na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay mukhang isang batang naliligaws sa harap ng sariling anak. Ngunit walang emosyon sa mukha ni Mireya. Tinitigan niya si Marcelo nang may pagtataka. Tila ba isa itong estrangherong biglang naglupasay sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng liwanag at malasakit, ay tila dalawang walang buhay na salamin. Wala siyang maalala. Ang huling sakripisyo niya para sa katinoan ng kanyang ina ay tuluyang bumura sa kanyang sariling kasaysayan. Dahan-dahang lumapit si Tito Ramon na ngayon ay dahan-dahang nakakalakad gamit ang isang baston. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay naglalabas ng tunog ng tagumpay laban sa kapansanan. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang kapatid na si Marcelo. Hindi kanya kilala, Marcelo. Ang batang ito, ang anghel na ito, ay ibinigay ang lahat para sa atin. Hanggang sa wala nang natira sa kanya. Dinala nila si Mireya sa loob ng kanyang tunay na silid. Ang kwartong matagal nang nakakandado, ang silid ng sanggol na ngayon ay puno na ng mga bulaklak at liwanag. Inalalayan siya ni Elena, ang kanyang ina, na hindi bumibitaw sa kanyang kamay kahit isang sandali. Si Elena, bilang isang doktor, ay sinubukang suriin ang mga mata ni Mireya, ang kanyang pulso at ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Ngunit alam niya sa kanyang puso na walang gamot ang makakapagbalik sa mga alaalang isinuko ng kanyang anak sa dilim. Mireya baby, tignan mo ang mama, bulong ni Elena habang sinusuklay ang buhok ng dalaga gamit ang kanyang mga daliri. Nandito na tayo sa bahay. Wala nang mananakit sa'yo. Wala nang Doña Salve, wala nang Cesar. Tumingin si Mireya sa paligid ng silid. Hinawakan niya ang isang maliit na manika na nakapatong sa kama. Hinaplos niya ang malambot na tela nito at sa isang sandali, isang maliit na kislap ng emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong naglaho. Wala siyang vet nut na makita sa sarili niyang puso dahil ang lahat ay naging isang blangkong espasyo. Lumapit si Marcelo at tumayo sa pinto. Hindi nangangahas na pumasok ng tuluyan dahil sa matinding hiya at pagsisisi. Pinanood niya ang mag-ina mula sa malayo. Ang bawat haplos ni Elena kay Mireya ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanya. Isang paalala na siya ang dahilan kung bakit dumanas ng impyerno ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Lucio, mahinang tawag ni Marcelo sa abogado na nakatayo sa pasilyo. Gawin mo ang lahat. Dalhin mo ang pinakamagagaling na doktor sa buong mundo. Ibibigay ko ang buong Vergara Holdings, lahat ng yaman ko
Maibalik lang ang isang nangiti mula sa aking anak na may kasamang pagkilala sa akin. Tumingin si Attorney Lucio sa kanyang amo nang may halong awa. Minsan, Marcelo, ang paghilom ay hindi nakukuha sa pera. Ang sakripisyo ni Mireya ay hindi isang sakit na kailangang gamutin, kundi isang regalo na kailangan nating ipagpasalamat. Baka ito ang paraan ng tadhana para bigyan kayo ng pagkakataong magsimula muli na parang isang sanggol na muling isinisilang sa inyong piling. Nanatili silang lahat sa loob ng silid habang ang ulan sa labas ay dahan-dahang tumitila. Pinalitan ng banayad na liwanag ng buwan, si Mireya ay dahan-dahang humilig sa balikat ng kanyang ina. Ipinikit ang kanyang mga mata habang nilalanghap ang amoy ng sampagita na nakalagay sa florera sa tabi ng kanyang kama, sa gitna ng kanyang kawalan ng alaala. Isang matamis at hindi maipaliwanag na kapayapaan ang dahan-dahang lumulukob sa kanyang puso. Nakuha na ang katarungan. Ang mga kontrabida ay nasa likod na ng rehas, ngunit ang tunay na laban para sa pagbabalik ng pag-ibig ay nagsisimula pa lamang. Maaari bang muling mabuo ang isang pamilyang winasak ng 23 taon ng dusa? Kung ang tanging nagdudugtong sa kanila ay isang anak na hindi na alam ang sariling pangalan? Lumipas ang 6 na buwan matapos ang bagyong yumanig sa pundasyon ng mga Vergara. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay hindi na isang mabigat na ulap, kundi isang mainit na yakap. Ang bawat bintana ay bukas, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang liwanag ng araw na matagal na nilang pinagkaitan sa kanilang sarili. Sa loob ng malawak na hardin, malapit sa isang maliit na bukal ng tubig, nakaupo si Mireya. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida at ang kanyang buhok ay malayang nililipad ng hangin. Wala pa rin siyang maalala tungkol sa kanyang kabataan bilang isang alipin sa Villa de Benitez o bilang tagapagpagaling na nag-alay ng sarili. Ngunit sa halip na kalungkutan, isang dalisay na kapayapaan ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa paligid niya, binuo ng pamilya Vergara ang isang bagong mundo para sa kanya. Isang mundong walang kasinungalingan, walang pananakit, at punong-puno lamang ng pag-ibig. Mula sa balkonahe, tahimik na nakatingin si Don Marcelo. Ang kanyang muka ay may mga bagong linya ng katandaan, ngunit ang pait at galit na matagal na naghari sa kanyang dibdib ay tuluyan nang nawala. Dahan-dahan siyang bumaba at lumapit sa anak. Hawak sa kanyang kamay ang isang maliit na kwintas na may pendant ng sampagita. Isang pasadyang regalo na pinalit niya sa lumang kwintas na naging dahilan ng kanyang matinding pagkakamali. "Pwede ba akong tumabi?" Mahinang tanong ni Marcelo. Ang bawat salita ay tila maingat na inilalapat sa hangin, takot na baka mabasag ang kapayapaan ng dalaga. Tumingala si Mireya. Ang kanyang nangiti ay banayad at puno ng pagtanggap. Hindi man niya maalala ang lalaking nasa harapan niya mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ang puso niya ay hindi nakakaramdam ng anumang takot dito. "Sige po." Umupo si Marcelo sa tabi niya. Inilahad niya ang kwintas. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. "Para sa'yo ito. Hindi man mabura ng mga ginto at diamante ang mga sugat na ginawa ko sa'yo. Sana ay tanggapin mo ito bilang simula. Isang pangako na mula ngayon, walang sino man ang sasakit sa'yo habang ako'y nabubuhay." Tinitigan ni Mireya ang kwintas. Ang amoy ng sampagita ay nagpaalala sa kanya sa babaeng nag-aalaga sa kanya gabi-gabi. Si Elena. Nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang ina na naglalakad palapit mula sa mga bulaklak, kasama si Tito Ramon na nag-e-ensayo sa kanyang paglakad ng walang baston, at si Don Severino na nakangiti sa kanyang selyang degulong. Sa sandaling lumapat ang malamig na pendant sa balat ng kanyang leeg, eksakto sa ibabaw ng kanyang birthmark na hugis bituin, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa katawan ni Mireya. Ang vet nut sa kanyang isipan, ang blangkong espasyo na umagaw sa kanyang mga alaala, ay tila tinamaan ng liwanag.
Hindi ito naging mabilis na kidlat ng mga larawan, kundi isang dahan-dahan at malambing na simoy ng pamilyar na init. Isang malabong boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Patawarin mo ang papa sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Ang mga salitang ito ay hindi nanggaling sa labas, kundi isang echo mula sa gabing iyon sa silid ng mansyon. Kasabay nito, mula sa gilid ng kanyang paningin, lumitaw ang anino ni Gael. Nakatayo ito sa ilalim ng puno. Ang kanyang anyo ay mas malinaw at mas payapa kaysa noon. Ngumiti si Gael sa kanya. Ang tunay na lunas, Mireya, ay hindi na sa kakayahang kumuha ng sakit ng iba, kundi sa kakayahang tanggapin ang pag-ibig kahit na ika'y basag. Dahan-dahang nawala ang anyo ni Gael sa hangin. Tila isang panaginip na sa wakas ay natapos na. Wala nang hinihinging kabayaran ng langit. Wala nang sumpang nakaakip sa kanyang pagkatao. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Ibinalik sa itaas kapalit ng pangalawang buhay para sa kanyang pamilya. Mireya looked at Marcelo. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang pusong muling nabubuo. Ang pader ng kanyang amnesia ay nagsimulang gumuho. Ang mga mukha ni Marcelo at Elena ay hindi na mga mukha ng estranghero, kundi mga magulang na 23 taon niyang hinanap sa gitna ng basurahan. Pipapa. Ang salita ay pautal, ngunit ang bigat nito ay tila nagpabagsak sa langit para kay Marcelo. Ano yon, anak? Ano ang sinabi mo? Halos hindi makahinga si Marcelo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang hinahawakan ang mga balikat ni Mireya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mireya. Niyakap niya ng mahigpit si Marcelo. Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib ng ama. Naaalala ko na po. Naaalala ko na kayo. Kayo ang papa ko. Kayo ang naghihintay sa akin. Ang iyak ni Marcelo ay isang iyak ng kalayaan. Ang buong mansyon ay tila sumaksi sa isang himala na hindi gawa ng mahika, kundi gawa ng kapatawaran. Lumapit si Elena at niyakap silang dalawa, habang ang nalalabing mga miyembro ng pamilya ay nanood ng may luha ng galak. Sa wakas, ang dalawang mundo ni Mireya, ang mundo ng dusa at ang mundo ng yaman, ay nagtagpo sa isang punto ng dalisay na kaligayahan. Ang vetnut sa kanilang pamilya ay tuluyan ng naghilom. Ang lumang pader ng Villa de Benitez, na dating saksi sa mga luha at pagdurusa, ay nabalutan na ng malinis at maputing pintura. Ang hangin sa paligid ay hindi na amoy amag at kalungkutan, kundi amoy ng sariwang bulaklak at mainit na sopas para sa mga pasyenteng walang pamilyang mauwian. Naglakad si Mireya sa malawak na pasilyo. Wala na ang timba at basahan sa kanyang mga kamay. Pinalitan ito ng isang puting uniforme at isang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Ginawa ng pamilya Vergara na isang libreng klinika at bahay kalinga ang dating impyernong kinalakhan ni Mireya. Ipinagpatuloy niya ang pangarap ng kanyang inang si Elena na maging isang doktor. Wala na siyang kapangyarihang magpagaling gamit ang mahika, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagbibigay ng lunas sa pamamagitan ng medisina, kalinga at tunay na pagmamalasakit. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi binibili ng yaman, kundi inaani mula sa malinis na budhi at malayang kaluluwa. Sa loob ng malamig at madilim na rehas ng bilangguan, binubuno ni na Doña Salve at Cesar ang natitirang mga araw ng kanilang buhay. Nilalamon ang sariling kasakiman at pinaparusahan ng batas ng tao. Pinatawad na ba sila ni Mireya? Oo, ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa hustisya. Pinatawad niya ang mga ito upang putulin ang mabigat na tanikala ng puot sa kanyang dibdib. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay para sa mga nakasakit, kundi para sa sariling pusong naghahangad ng kalayaan upang muling magmahal. Sa isang tahimik na dalampasigan, habang ang madilim na kalangitan ay dahan-dahang hinahalikan ng ginintuang sinag ng araw,
nakatayo ang buong pamilya Vergara. Si Tito Ramon ay naglalakad sa buhangin ng mag-isa, buong pagmamalaking inaalalayan ang kanyang sarili, habang si Don Severino ay nakangiting pinapanood sila mula sa isang silyang degulong. Sa di kalayuan, nakayakap si Don Marcelo sa baywang ni Elena. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal na pinatibay ng panahon, mga luha, at pangalawang pagkakataon. Ano ang aral na iniwan ng dalawang mundo ni Mireya? Ipinakita ng kanyang kwento na ang maling pananaw sa utang na loob ay isang nakalalasong patalim na pumapatay sa dignidad ng isang tao. Ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga ay hindi isinusumbat at hindi kailanman ginagamit upang mangalipin. Higit sa lahat, napatunayan na ang tunay na milagro ng paghilom ay hindi nangangailangan ng salamangka o pagbubuwis ng sariling alaala. Nagsisimula ito sa pagtanggap sa katotohanan, sa matapang na paghingi ng tawad, at natatapos sa isang mahigpit na yakap ng pamilyang handang manindigan para sa isa't isa. Huminga ng malalim si Mireya habang pinagmamasdan ang pag-angat ng araw sa gitna ng karagatan. Wala na siyang kakayahang makita ang mga lamat sa puso ng iba. Ang tanging nakikita na lamang niya ay ang kagandahan ng bukas. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina habang mahigpit namang hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay. Sa wakas, ang babaeng itinuring na basura ay naging pinakamakinang na brilyante ng pamilya Vergara, buo, malaya at punong-puno ng pag-ibig.